Kumusta po kayo, mga minamahal naming taga-subaybay at tagapakinig? Muli po tayong magsasama-sama sa ating paboritong oras para tuklasin ang isang panibagong kwento ng puso. Sabi nila, ang pinakamalakas na sigaw ay hindi maririnig ng tainga, kundi ng isang pusong handang makinig. Paano kung ang katahimikan pala ng isang mahal sa buhay ang siyang pinakamasakit na ingay sa lahat? Ito ang kwento ni Ulap, isang amang bilyonaryo na kayang bilhin ang lahat, maliban sa mga salitang matagal na niyang inaasam mula sa kanyang nag-iisang anak. Basag. Ang tunog ng nabasag na florera ang pumunit sa katahimikan ng malawak na sala ng Hacienda Himaya. Hindi ko na kaya! Hindi ko na kaya! Ang humahagulgol na sigaw ay mula kay Marites, ang ikapitong tagapag-alaga na tinanggap ni Ulap Soliman sa loob lamang ng isang buwan. Baliw na yata ang batang yan. Kanina ko pa kinakausap pero parang hangin lang ako sa kanya. Ayoko na. Sinasabi ko sa inyo, may problema ang batang yan. Napapikit ng mariin si Ulap. Humugot siya ng isang malalim na hininga. Pilit na pinapakalma ang nag-aalab na galit sa kanyang dibdib. Pitong tagapag-alaga. At lahat sila, pare-pareho ang sinasabi. Here's your pay. Malamig na sabi ni Ulap. Iniabot ang isang makapal na sobre ng pera. Tinabig ito ni Marites, kasabay ng pagtulo ng kanyang mga luha at sipon. Hindi ko kailangan ng pera ninyo, Ginoong Soliman. Ang kailangan ko ay kausap, hindi isang rebulto. Pagkasabi niyoon, ay mabilis na tumakbo palabas ng mansyon si Marites. Iniwan si Ulap na nakatayo at tulala. Ang kanyang mamahaling suit na gawa sa Italia at ang kanyang relong nagkakahalaga ng 1,000,000 piso ay tila walang silbi sa sandaling iyon. He was a king in the world of business, a titan of industry. Pero sa loob ng sarili niyang pamamahay, isa siyang pulubing sawi. Dahan-dahan siyang lumingon sa sulok ng silid. Doon, sa gitna ng mga nagkalat na piraso ng nabasag na florera, ay nakaupo ang kanyang 6 na taong gulang na anak, si Dahon. Hawak nito ang isang maliit na pulang building block. Paulit-ulit itong itinatayo at ginigiba. Ang mga mata nito ay nakatuon lamang sa laruan, blanko, walang emosyon, na para bang walang nangyaring kaguluhan. Dahon? Tawag ni Ulap. Subalit walang narinig na tugon. Lumapit siya. Anak? Are you okay? Walang kibo. Si Dahon ay nasa sarili nitong mundo. Isang mundong walang pinto, walang bintana, at walang sino mang pinapapasok. Mula nang pumanaw ang kanyang asawang si Mayumi, isinara na ni Dahon ang kanyang sarili sa lahat. Hindi na ito nagsalita. Hindi na ito tumawa. Hindi na ito umiyak. Para siyang isang dahon na nalaglag mula sa puno, tahimik na naghihintay na tangayin ng hangin. At si Ulap, sa kabila ng lahat ng kanyang yaman at kapangyarihan, ay hindi alam kung paano ito muling idudugtong sa sanga ng buhay. Ang bawat araw ay isang kabiguan. Ang bawat umaga ay isang paalala ng kanyang pagkukulang bilang isang ama. Kinagabihan, habang pinagmamasdan niya ang ulan mula sa bintana ng kanyang opisina sa mansyon, isang katulong ang kumatok. Sir, mayroon pa po kayong isang interview. Ang huli na po para sa araw na ito. Bumuntong hininga si Ulap. Wala na siyang gana. Wala na siyang pag-asa. Sige, papasukin mo. Ilang sandali pa, isang babae ang pumasok. Simple lamang ang kanyang kasuotan. Isang puting blusa at itim na pantalon. Malinis ang kanyang itsura, ngunit may bakas ng pagod at kalungkutan sa kanyang mga mata. Inabot niya ang isang manipis na folder. Biyaya magbanua. Basa ni Ulap sa pangalan na nakasulat sa resume. Kakaunti ang nakalistang karanasan. Walang anumang kahanga-hanga. Miss Magbanua, simula ni Ulap. Ang boses ay pagod at walang interes. Alam mo ba kung anong trabaho ang pinapasok mo?
6 na eksperto, mga psychologist, mga therapist, ang sumuko sa anak ko. Isang katulong ang nagwala kaninang umaga lamang. Anong maibibigay mo na wala sila? Hindi kaagad sumagot si Biyaya. Ang mga mata nito ay tila tumagos sa kanya. Hindi dahil sa panghuhusga, kundi dahil sa isang uri ng pag-unawa na hindi pa niya nakikita dati. Hindi ko po alam, sir. Mahinang sagot nito. Wala po akong maipapangakong himala. Napasimangot si Ulap. Then why are you here? You're wasting my time. Pero dugtong ni Biyaya ang boses ay nanatiling kalmado. Susubukan ko pong makinig. Natigilan si Ulap. Makinig? Isang salita na simple, ngunit tila isang sampal sa kanya. Sa lahat ng ginawa niya, pagkuha ng pinakamagagaling na doktor, pagbili ng pinakamahal na laruan, pagkonsulta sa mga eksperto sa ibang bansa. Kailan nga ba ang huling beses na sinubukan lang niyang makinig? Isang nakakabinging katahimikan ang namagitan sa kanila. Tinitigan ni Ulap ang babae. Wala siyang makitang yabang o kasinungalingan sa mga mata nito. Tanging isang simpleng sinseridad. Dahil sa pagod at kawalan ng pagpipilian, sumuko na lamang siya. Fine, sabi ni Ulap. Magsimula ka bukas ng umaga. Ang kwarto mo ay nasa dulo ng pasilyo, katabi ng kwarto ni Dahon. Tumango lamang si Biyaya. Salamat po, sir. Tinalikuran na niya ang babae. Hindi na lumingon pa. Ang isip niya ay lumilipad na naman sa mga problema sa kumpanya, sa mga tawag na kailangan niyang sagutin. Isa na namang gabi ng walang katapusang trabaho para takasan ang kabiguan sa sarili niyang tahanan. Dahil dito, hindi niya nakita ang marahang paglapit ni Biyaya sa sulok kung nasaan si Dahon. Hindi niya nakita ang maingat na paglapag nito ng isang baso ng maligamgam na gatas sa sahig, ilang pulgada lang mula sa kinauupuan ng bata. At higit sa lahat, hindi niya narinig ang halos pabulong na himig na nagsimulang kumawala sa mga labi ni Biyaya. Isang lumang oyayi, isang kantang halos kinalimutan na ng panahon, isang himig na sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon ay nagpatigil sa mga kamay ni Dahon sa paglalaro. Simula pa lang alam na ni Ginhawa na ang bawat galaw niya sa loob ng Hacienda Himaya ay tinitimbang at sinusuri. Ang mga katulong ay nagbubulungan sa kanyang pagdaan. Ang hardinero ay sumusulyap mula sa malayo. At si Ginoong Ulap Soliman, kahit na abala sa kanyang opisina, ay parang isang anino na laging nakabantay. Pero hindi sila ang pinagtutuunan niya ng pansin. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang batang lalaki na nakaupo sa tabi ng bintana, si Dahon. Sa unang araw niya, hindi sinubukan ni Ginhawa na kausapin ang bata. Sa halip, ginawa niyang isang ritual ang katahimikan. Habang nag-aayos siya ng mga libro sa estante, sisimulan niyang humimig ng isang pamilyar na kundiman. Hindi malakas, sapat lang para marinig. Mapapansin niyang bahagyang hihinto sa paglalaro si Dahon, tila nakikinig bago muling ipagpatuloy ang ginagawa. Kapag oras na ng merienda, hindi niya ito pipilitin. Ilalapag niya lang ang isang plato ng puto at isang baso ng gatas sa isang maliit na mesa na malapit dito. Pagkatapos ng ilang oras, pagbalik niya, ubos na ang pagkain pero hindi niya nakita kung paano o kailan ito kinain ng bata. Isang hapon, habang nakaupo siya sa sahig at tahimik na nagtutupi ng mga damit, nakita niya si Dahon na papalapit sa isang maliit na piano sa sulok. Marahan nitong pinindot ang isang tiklado. Ting! Ang solong nota ay umalingaw-ngaw sa silid. Tumingin si Dahon kay Ginhawa. Sa unang pagkakataon, may direktang ugnayan sa kanilang mga mata. Ngumiti si Ginhawa, isang ngiting hindi pilit, isang ngiting nagmumula sa puso. Pinindot muli ni Dahon ang tiklado. Ting! Pagkatapos ay isa pa. Ting! Parang yun na ang kanilang naging paraan ng pag-uusap.
Isang tunog, isang ngiti, paulit-ulit. Sa gitna ng munting sandaling iyon ng pag-asa, isang boses ang biglang pumutol sa kanilang katahimikan. Anong nangyayari dito? Si Silakbo di Maranan. Nakatayo siya sa may pintuan, suot ang isang eleganteng corporate dress. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos. Ang kanyang nangiti ay matamis. Ngunit ang kanyang mga mata ay kasing talim ng kutsilyo. Siya ang kanang kamay ni Ulap, ang pinagkakatiwalaan nitong consultant. Gigjing di Maranan. Bati ni Ginhawa, bahagyang napatayo. It's Miss Di Maranan. Pagtatama nito, habang ang mga mata ay sinusuri si Ginhawa mula ulo hanggang paa. Ikaw siguro ang bagong yaya. Ang paraan ng pagbigkas niya sa salitang yaya ay may halong pangmamaliit. Lumapit si Silakbo kay Dahon, inayos ang kwelyo ng damit nito. Kumusta ka na, baby boy? Pinapahirapan ka ba niya? Walang reaksyon si Dahon. Bumalik ang blangkong ekspresyon sa mukha nito. Humarap si Silakbo kay Ginhawa. Anong ginagawa mo? Ang ingay-ingay. Hindi ba sinabi sa iyo ng mga doktor na kailangan ni Dahon ng katahimikan para hindi ma-overstimulate? Naglalaro lang po kami. Naglalaro? Tumawa si Silakbo. Isang tawang walang kagalakan. Miss, biyaya, tama? Ang pag-aalaga kay Dahon ay hindi isang laro. Ito ay isang seryosong kondisyon na nangangailangan ng professional intervention, hindi ng mga oyay at kundiman. Pagkasabi niyon, ay bumaling siya sa bata. Halika, Dahon. May dala akong bagong educational toys. Ito ay aprobado ng mga child development experts sa Switzerland. Inilabas niya mula sa isang paper bag ang isang komplikadong laruan na gawa sa kahoy at metal. Ngunit si Dahon ay hindi man lang ito tinapunan ng tingin. Ang mga mata nito ay muling bumalik sa piano, sa tekladong pinipindot niya kanina. Hindi ito napansin ni Silakbo, o mas tamang sabihing, pinili niyang hindi ito pansinin. Nang gabing iyon, sa hapagkainan, narinig ni Ginhawa ang usapan ni na Ulap at Silakbo mula sa kusina. Ulap, I'm telling you, this is a mistake. Mariing sabi ni Silakbo. She has no credentials, no background in special education. We are wasting precious time. I've already contacted Dr. Alcaraz, the best behavioral therapist in Asia. He can fly in next week. Narinig ni Ginhawa ang pagbuntong hininga ni Ulap. Silakbo, let's just give her a chance. May nakikita akong kakaiba. Kakaiba? O delikado? Giit ni Silakbo. You're being emotional, Ulap. Hindi mo ba naisip? Baka may iba siyang motibo. Isang babaeng bigla na lang sumulpot. Walang matinong resume. Paano kung isa siyang scammer? Paano kung gusto ka lang niyang perahan? Mayroong sandaling katahimikan. Naiintindihan ko ang pag-aalala mo, sagot ni Ulap. Ang boses ay tila nag-aalinlangan. But for the first time in a long time, I saw something. Isang kislap sa mga mata ni Dahon. Narinig ni Ginhawa ang pagtayo ni Silakbo. Iyan na nga ba ang sinasabi ko? Nakakakita ka ng mga bagay na gusto mo lang makita. I feel that there's something wrong with her. Para sa kapakanan ni Dahon, hayaan mo akong ipa-background check siya. For his safety. Napahigpit ang hawak ni Ginhawa sa basong pinupunasan niya. Background check. Ang dalawang salitang yon ay parang isang malamig na kamay na humigpit sa kanyang lalamunan. Ang kanyang nakaraan. Ang pangalang pilit niyang tinatakasan. Narinig niya ang mabigat na boses ni Ulap at sa tono nito, tila nag-aalinlangan din ito. Silakbo, I hear your concern. Let me think about it. Think about it? Narinig ni Ginhawa ang pagkairita sa boses ni Silakbo. Ulap, this is your son's well-being we're talking about. Hindi ito desisyon na pinag-iisipan lang. Pag-uusapan natin ito bukas. Mahinahong ngunit pinal na sagot ni Ulap. For now, let's just observe.
Ang pag-aatubili sa boses ni Ulap ay nagbigay kay Ginhawa ng kaunting espasyo para huminga. Ngunit ang banta ay nanatili, nakabitin sa hangin na parang isang matalim na espada. Dahil sa kaba, bahagyang nanginig ang kanyang kamay. Ang basong hawak niya ay dumulas at kumalansing ng malakas sa ibabaw ng granite countertop. Sa katahimikan ng kusina, ang tunog na yon ay parang isang putok ng baril, isang babala ng mga bagay na maaring mabasag. Pinagmamasdan ni Ulap mula sa bintana ng kanyang opisina ang hardin. Ang pag-uusap nila ni Silakbo kagabi ay nag-iwan ng lason sa kanyang isipan, isang lason na pilit niyang nilalabanan. Ang mungkahi nitong ipa-background check si Biyaya ay tila isang matalinong hakbang para sa isang negosyante, ngunit parang isang pagtataksil sa naramdaman niyang pag-asa. Sa ibaba, sa ilalim ng puno ng mangga, nakita niya ang dalawa, si Biyaya at si Dahon. May hawak silang isang maliit na paso na may lamang isang nalalantang halaman ng kalamansi. Nakaupo si Biyaya sa damuhan at sa tabi niya ay si Dahon. Hindi nagsasalita si Biyaya. Sa halip, kinuha niya ang kamay ni Dahon at marahan itong inilagay sa tuyong lupa sa paso. Pagkatapos, ginabayan niya ang kamay nito papunta sa isang maliit na pandilig. Magkasama nilang binuhusan ng tubig ang halaman. Isang simpleng eksena, ngunit para kay Ulap, meron itong bigat na hindi niya maipaliwanag. Nakikita niya kung paano bumabalik ang buhay sa nalalantang halaman at kasabay nito ay ang unti-unting pagbabalik ng kislap sa mga mata ng kanyang anak. Napangiti si Ulap, isang totoong nangiti. Sa sandaling iyon, nagdesisyon siya. Hindi niya ipapa-background check si Biyaya. Ibabasura niya ang mga pagdududa. Magtitiwala siya. Magtitiwala siya sa himig, sa katahimikan, sa babaeng nagawang diligan ang natutuyot na mundo ng kanyang anak. Puno ng bagong pag-asa, tumayo si Ulap para sana puntahan sila nang biglang mangyari ang hindi inaasahan. Tumayo si Biyaya para ibalik ang pandilig. Hindi niya napansin ang isang bahagi ng damuhan na basa at maputik pa dahil sa ulan kagabi. Nadulas ang kanyang paa. Sa isang iglap, bumagsak siya sa damuhan. Hindi malakas, ngunit sapat para marinig ang isang mahinang daing ng sakit mula sa kanyang mga labi. Aray! Natigilan ang mundo ni Ulap, ngunit mas natigilan siya sa sumunod na nangyari. Si Dahon, na hindi kumikibo sa anumang kaguluhan sa loob ng 2 taon, ay biglang napasigaw. Hindi isang salita, kundi isang tunog ng pagkataranta. Binitiwan nito ang hawak na paso at sa isang kilos na hindi pa nakikita ni Ulap kailanman, ay dali-daling tumakbo palapit kay Biyaya. Nanginginig ang mga kamay nito habang inaabot ang paborito nitong laruan, isang pulang stethoscope na laging nakasabit sa leeg nito. Sa isip ng isang bata, iyon ang gamot sa lahat ng sakit. Lumuhod si Dahon sa tabi ni Biyaya na namimilipit habang hawak ang kanyang paa. Inilagay ng bata ang dulo ng stethoscope sa dibdib ni Biyaya, na para bang isang totoong doktor na sinusuri ang tibok ng puso ng kanyang pasyente. Nakatitig lamang si Ginhawa sa bata. Ang sakit sa kanyang paa ay tila nawala dahil sa pagkamangha. At pagkatapos, mula sa mga labing matagal nang natahimik, isang salita ang kumawala. Hindi malakas, halos isang bulong. Isang salitang kinakalawang at garalgal dahil sa matagal na hindi paggamit. Mom! May! Ang salitang yun ay parang isang kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Ulap. Nanlambot ang kanyang mga tuhod. Napahawak siya sa salamin ng bintana para suportahan ang sarili. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Tumulo ang mga luhang hindi niya namalayan. Mommy. Isang salita. Ang unang salita. At hindi ito para sa kanya. Ito ay para sa babaeng 7 araw pa lang nilang kasama. Ngunit sa sandaling iyon, walang selos, walang inggit. Tanging isang napakalaki, nag-uumapaw na pasasalamat.
Hindi na siya nag-isip. Mabilis siyang tumakbo palabas ng mansyon, pababa sa hardin. Biyaya, anong nangyari? Sigaw niya, ang boses ay basag dahil sa emosyon. Gulat na napatingin sa kanya si Ginhawa. Sir, nadulas lang po ako. Okay lang po ako. Lumuhod si Ulap sa tabi nila. Hindi niya alam kung sino ang una niyang titingnan. Si Ginhawa na nasaktan o si Dahon na ngayon ay nakatingin sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pag-aalala para kay Biyaya. Dahon, sabi ni Ulap, nanginginig ang boses. Did you just talk? Yumakap si Dahon kay Biyaya, isinubsob ang muka sa balikat nito. Marahang inalalayan ni Ulap si Biyaya na tumayo. Kaya mo bang maglakad? Dadalhin kita sa ospital. Huwag na po, sir. Tapilok lang po ito. Maglalagay na lang po ako ng yelo. Nagkatinginan sila. Ang mga mata ni Ulap ay puno ng luhang hindi pa natutuyo, ng pasasalamat na hindi masabi. Ang mga mata ni Biyaya ay puno ng pagkamangha at ng kaunting sakit mula sa kanyang paa. Sa ilalim ng puno ng mangga, sa gitna ng isang himala, may isang koneksyon na nabuo. Isang bagay na mas malalim pa sa relasyon ng isang amo at isang katulong. Salamat, bulong ni Ulap. Ang isang salitang yon ay naglalaman ng lahat ng emosyon na hindi niya kayang ipaliwanag. Salamat, Biyaya. Hindi ko alam kung paano ka pasasalamatan. Ngumiti lang si Biyaya, isang nangiting nagbigay liwanag sa buong hardin. Ngunit ang perpektong sandaling iyon ay biglang sinira ng isang matinis na tunog. Ang pagring ng cellphone ni Ulap. Kinapa niya ito sa kanyang bulsa. Nakita niya ang pangalan sa screen. Silakbo. Hello, sagot niya. Ang saya ay naririnig pa rin sa kanyang boses. Ngunit ang boses sa kabilang linya ay hindi masaya. Ito ay malamig, apurado, at puno ng panganib. Ulap, kailangan mong pumunta dito sa opisina. Ngayon din. Silakbo. May magandang nangyari. Nagsalita si Dahon. Wala akong pakialam dyan. Putol ni Silakbo. Ang boses ay naging garalgal. Pumunta ka dito ngayon din. Ang mga nalaman ko tungkol sa babaeng yan. Ulap, mas malala pa ito sa inaakala natin. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Ulap. Ang init ng kaligayahan ay napalitan ng nagyayelong takot. Nawala ang kanyang ngiti at ang titig niya kay Biyaya ay napuno ng panibagong pagdududa. Habang nakaupo sa gilid ng kanyang kama, marahang hinihilot ni Ginhawa ang kanyang paang nilagyan niya ng ice pack. Pero hindi ang kirot ng tapilok ang kanyang nararamdaman. Ang nasa isip niya ay ang init. Ang init ng mga mata ni Ulap na puno ng pasasalamat. Ang init ng yakap ni Dahon at ang init ng salitang paulit-ulit na tumutunog sa kanyang puso. Pumami. Napangiti siya. Sa loob ng mahabang panahon, ngayon lang ulit siya nakaramdam ng ganito. Isang pakiramdam ng pagiging bahagi ng isang bagay, isang pakiramdam ng pag-asa. Dito sa Hacienda Himaya, sa piling ng isang amang sugatan at isang batang tahimik, nagsisimula siyang makahanap ng tahanan. Baka ito na ang lugar kung saan maaari na niyang itayo muli ang kanyang buhay. Nakita niya mula sa kanyang bintana ang mabilis na pag-alis ng kotse ni Ulap. Nakita niya ang pagmamadali sa mukha nito, ang pag-aalala. Siguro ay isang emergency sa negosyo. Nagdasal siya na sana ay maayos lang ang lahat para sa amo. Para sa kanila. Lumipas ang mga oras. Dumating ang dapit hapon. Ang ginintuang liwanag ng araw ay hinapalitan ng malamig na bughaw ng papalubog na araw. Nagsimulang kumalam ang kanyang sikmura. Hindi dahil sa gutom, kundi dahil sa isang di maipaliwanag na kaba. Bakit hindi pa bumabalik si Sir Ulap? Nang marinig niya ang tunog ng papalapit na sasakyan, agad siyang sumilip sa bintana. Ito na nga ang kotse ni Ulap. Pero ang paraan ng pagpasok nito sa gate ay iba.
mabilis, halos agresibo. Ang pagsara ng pinto ng kotse ay hindi marahan, kundi isang malakas na kalabog na umalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi. Bumilis ang tibok ng puso ni Ginhawa. May mali. Ang mga yabag ni Ulap sa pasilyo ay mabibigat, nagmamadali. Hindi ito ang yabag ng isang taong masaya. Ito ang yabag ng isang taong may pasan na galit. Lumabas siya ng kwarto. Handa sanang salubungin ito at kumustahin si Dahon na mahimbing nang natutulog. Nagkasalubong sila sa pasilyo. Sir Ulap, kumusta po ang... Ngunit nilampasan lang siya nito na parang hindi siya nakita. Diretso itong pumasok sa opisina nito at isinara ang pinto. Hindi man lang siya tinapunan ng tingin. Ang mukha nito ay parang isang maskarang gawa sa bato. Walang emosyon, malamig at malayo. Naiwan si Ginhawa sa pasilyo, tulala at nasasaktan. Ang init na naramdaman niya kanina ay biglang napalitan ng nagyayelong lamig. Anong nangyari? Anong nagbago? Samantala, sa isipan ni Ulap, paulit-ulit na naglalaro ang mga eksena kanina sa kanyang opisina sa syudad. Nakatayo si Silakbo sa harap ng kanyang malaking mahogany desk. Ang mukha nito ay seryoso, puno ng pag-aalala na tila para talaga sa kanya. Sa ibabaw ng mesa ay isang brown na folder. Ulap, I did what I had to do para sa kaligtasan ninyo ni Dahon, sabi nito habang binubuksan ng folder. Ang unang pahina ay isang litrato. Isang litrato ni Biyaya, pero sa ilalim nito ay may ibang pangalan. Ginhawa Magbanua. Ang totoo niyang pangalan ay Ginhawa, paliwanag ni Silakbo, at meron siyang criminal record. Inilabas ni Silakbo ang mga dokumento, mga police report, mga sworn statement. Nakasulat doon ang isang kaso ng estafa. Pagnanakaw ng malaking halaga ng donasyon mula sa isang ampunan kung saan siya dating nagtatrabaho. Hindi totoo yan. Agad na tanggi ni Ulap. Nakita ko siya kasama si Dahon. May kabutihan sa kanya. Iyon ang akala mo, mariing sabi ni Silakbo. Pinihit niya ang isang laptop na nasa mesa at pinindot ang play. Lumabas sa screen ang isang video call. Isang lalaking may balbas sarado. Ang mga mata ay malungkot. Ako po si Marco, ang dating nobyo ni Ginhawa, sabi ng lalaki. Maari mo bang isalaysay ang nangyari? Tanong ni Silakbo. Bumuntong hininga ang lalaki. Mahal na mahal ko si Ginhawa, pero may kadiliman sa kanya. Magaling siyang magmanipula. Ginagamit niya ang kahinaan ng mga tao, lalo na ang mga batang may problema, para makuha ang tiwala ng lahat. Ginamit niya ang mga bata sa ampunan para makakuha ng donasyon, mga donasyong hindi na nakita kailanman. Bawat salita ng lalaki ay parang isang suntok sa sikmura ni Ulap. Ulap, sabi ni Silakbo. Ang boses ay malumanay, ngunit puno ng lason. She's a professional, isang ahas. Nakita niyang desperado ka. Nakita niya ang yaman mo, ang himala kanina, ang pag-iyak niya, ang pagbagsak niya. Parte lahat yan ng kanyang plano. It was all an act. Ang salitang act, ang pumatay sa lahat ng pag-asa sa puso ni Ulap. Ang imahe ng pagbagsak ni Biyaya, ang salitang mommy mula kay Dahon. Lahat ba yon ay isang palabas? Isang kalkuladong drama para makuha ang kanyang tiwala at ang kanyang pera? Ang kirot ng pagtataksil ay mas masakit pa sa anumang kabiguan na naramdaman niya noon. Pagbalik sa kasalukuyan, bumukas ang pinto ng opisina. Lumabas si Ulap. Ang kanyang mamahaling Amerikana ay nakasampay lang sa kanyang balikat. Ang kanyang kurbata ay bahagyang maluwag. Ang kanyang mga mata ay madilim at puno ng isang emosyong hindi pa nakikita ni Ginhawa dati. Isang pinaghalong galit at pagkasuklam. Dahan-dahan itong naglakad palapit sa kanya. Bawat hakbang nito ay tila isang dagok sa dibdib ni Ginhawa. Nakatayo siya sa gitna ng malawak na sala.
mga ilaw ng chandelier ay tila nagdidilim sa kanyang paningin. Tumigil si Ulap sa harap niya. Ilang talampakan na lang ang layo. Tinitigan siya nito, mula ulo hanggang paa, na para bang isang maruming bagay na ngayon lang niya napansin. At sa isang boses na malamig pa sa yelo, nagsalita ito, "Biyaya." Sinimulan nito, at pagkatapos ay isang nangisi ang gumuhit sa mga labi nito. Isang nangising walang kagalakan. "O mas dapat ba kitang tawaging ginhawa magbanwa? Kailangan nating mag-usap." Ang pangalang iyon, Ginhawa Magbanua. Para itong isang multo mula sa nakaraan na biglang nagpakita sa gitna ng maliwanag na sala. Nanigas si Ginhawa sa kanyang kinatatayuan. Ang lahat ng hangin ay tila hinigop mula sa kanyang mga baga. Paano? Paano nalaman ni Ulap? Ang pangalang iyon ay matagal na niyang ibinaon, tinakpan ng kasinungalingan para lang mabuhay. "Anong sinasabi ninyo, sir?" Nanginginig ang kanyang boses, isang pagtatangkang itanggi ang hindi na maitatanggi. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Ulap. "Don't play innocent with me. Tapos na ang palabas mo." Naglakad siya palapit sa isang mesa at ibinagsak ang folder na dala niya. Kumalat ang mga papel sa ibabaw nito, mga litrato niya, mga kopya ng police report, mga dokumentong sumisigaw ng kanyang madilim na nakaraan. "Isang magnanakaw," sabi ni Ulap. Ang boses ay puno ng pagkasuklam habang dinuduro ang isang papel. "Estafa. Ninakaw mo ang pera na para dapat sa mga ulila. Gaano ka kasama para gawin yon?" "Hindi totoo yan," sigaw ni Ginhawa. Ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. "Isang pagkakamali lang po ang lahat. Isang malaking kasinungalingan." Kasinungalingan? Kinuha ni Ulap ang kanyang cellphone at ipinakita ang isang nakapost na video. Ang mukha ni Marco. Ang mukha ng lalaking sumira sa kanyang buhay. "Kilala mo ba siya?" Ang sabi niya, mahal ka raw niya. Pero niloko mo siya. Niloko mo ang lahat. Parang sinaksak si Ginhawa, si Marco. Si Marco ang may gawa nito. Sinundan siya nito. Natuntun siya nito. At ngayon, sinusubukan na naman siyang sirain. Frame up po yan. Pinagbintangan niya lang ako para pagtakpan ang sarili niyang kasalanan. Desperadong paliwanag ni Ginhawa. Ang isip niya ay nagugulo. Ang mga salita ay hindi lumalabas ng maayos. Ang takot at gulat ay pumipigil sa kanyang lalamunan. Pero sa mga mata ni Ulap, ang kanyang pagkataranta ay hindi senyales ng pagiging inosente. Ito ay senyales ng pagkakasala. "So, the fall in the garden, that was an act?" Tanong ni Ulap. Ang bawat salita ay parang isang patak ng asido. Ang pagtawag sa iyo ni Dahon ng mommy, plinano mo rin ba yon? How did you do it? Anong itinuro mo sa anak ko para sabihin niya yon? Doon gumuho ang mundo ni Ginhawa. Hindi ang akusasyon ng pagnanakaw ang pinakamasakit. Ang isipin ni Ulap na ang pinakapuro at pinakatotoong sandali sa pagitan nila ni Dahon ay isa lamang kasinungalingan. Hindi, bulong niya habang umaagos na ang luha sa kanyang mga pisngi. "Hindi ko po magagawa yon. Totoo po ang nangyari kanina. Maniwala po kayo sa akin." "Maniwala?" Umiling si Ulap. Ang mukha ay isang maskara ng pagkabigo. "I wanted to believe you. I really did. I saw you with my son and I thought, finally, a miracle. Pero isa ka lang palang magaling na artista." "Sir Ulap, pakiusap." "Tumigil ka na." Sigaw niya, at ang sigaw na yon ay yumanig sa buong kabahayan. "Hindi ko alam kung anong mas nakakadiri, ang pagnanakaw mo sa mga bata o ang paggamit mo sa kahinaan ng sarili kong anak para lang sa pera." Bawat salita ay isang punyal na tumatarak sa kanyang puso. Sinubukan niyang magpaliwanag,
ngunit wala nang lumalabas na tunog. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa takot at sakit. Ang kanyang pananahimik at pag-iyak sa paningin ni Ulap ay lalo lamang nagpatunay sa kanyang kasalanan. Huminga ng malalim si Ulap. Pinipilit na bawiin ang kanyang kontrol. Nang magsalita siyang muli, ang kanyang boses ay walang emosyon, malamig at pinal. Umalis ka na. Natigilan si Ginhawa. Po? I want you out of my house, now. Tumingin si Ulap sa relo niya. Bibigyan kita ng 1 oras para kunin ang mga gamit mo. Umalis ka bago mag-umaga. Ang sahod mo, ipapadala ko na lang. Ayoko nang makita pa ang pagmumukha mo dito. Pero si Dahon, halos pabulong na, sabi ni Ginhawa. Ang isipin na iiwan niya ang bata ay mas masakit pa sa sarili niyang kapahamakan. Huwag na huwag mong babanggitin ang pangalan ng anak ko. Ang sagot ni Ulap, ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. You have caused enough damage. Tinalikuran siya ni Ulap, isang malinaw na senyales na tapos na ang usapan. Walang nagawa si Ginhawa, kundi ang tumalikod at maglakad pabalik sa kanyang kwarto. Ang bawat hakbang ay parang may pabigat na 1,000 libra. Habang nag-iimpake, hindi niya mapigilan ang pag-agos ng kanyang mga luha. Ang munting pag-asa na itinayo niya sa loob ng 1 linggo ay gumuho sa 1 gabi lamang. Bago siya tuluyang umalis, dumaan siya sa tapat ng kwarto ni Dahon. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Doon, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng night lamp, mahimbing na natutulog ang bata. Yakap-yakap ang stethoscope na laruan nito. Payapa ang kanyang mukha. Walang kamalay-malay sa bagyong sumisira sa mundo sa labas ng kanyang silid. Lumapit si Ginhawa. Hinaplos niya ang buhok nito. Isang haplos na puno ng pagpapaalam. Hinalikan niya ito sa noo at isang patak ng kanyang luha ang tumulo sa pisngi ng bata. Paalam, Dahon, bulong niya. Huwag mo akong kalimutan. Mabigat ang kanyang mga paa habang tinatahak niya ang mahabang pasilyo, palayo, sa nag-iisang lugar na nagsimula nang maging tahanan niya. Habang binubuksan niya ang malaking pinto ng mansyon, bumuhos ang malakas na ulan na para bang nakikidalamhati ang langit sa kanyang paglisan. Umalis si Ginhawa magbanwa mula sa Hacienda Himaya, dala ang isang basag na puso at isang kinabukasang muling binalot ng kadiliman. Sa loob ng mansyon, sa katahimikan ng gabi, nagising si Dahon. Kinapa niya ang unan sa tabi niya, hinahanap ang init ng presensya na nakasanayan na niya. Walang biyaya. Umupo siya sa kama. Mami! Mahinang tawag niya sa dilim. Walang sumagot. Mami! Inulit niya. Mas malakas na ngayon. Tanging ang dagundong ng kulog at ang patak ng ulan sa bintana ang kanyang naririnig. Ang takot ay nagsimulang gumapang sa kanyang munting puso. Bumangon siya. Tumakbo palabas ng kwarto. Ang mga paa niya ay hubad sa malamig na sahig. Mami! Isang sigaw ang pumunit sa katahimikan ng Hacienda Himaya. Isang sigaw na puno ng paghahanap, ng takot, at ng biglaang pagkawala. Isang sigaw na magiging simula ng isang mas malalim na kadiliman. Ang sigaw ni Dahon ay parang isang alarmang gumising sa natutulog na konsensya ni Ulap. Mabilis siyang tumakbo palabas ng kanyang opisina kung saan pinilit niyang ibaling ang isip sa trabaho. Nakita niya ang kanyang anak sa gitna ng pasilyo, nanginginig, umiiyak ng walang luha. Ang mga mata ay ligaw na naghahanap. Dahon, anak, anong nangyayari? Tanong niya. Lumuhod para maging kapantay nito. Mami. Iyon lang ang salitang lumabas sa bibig ng bata. Paulit-ulit. Mami. 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 Wala na siya, anak. Mahinang sabi ni Ulap. Pilit na niyayakap ang bata. Pero si Dahon ay nanigas sa kanyang mga braso. She's gone.
She was a bad person. Ngunit ang mga salita ni Ulap ay walang saysay. Para kay Dahon, hindi mahalaga kung sino si Biyaya. Ang mahalaga ay ang pakiramdam ng seguridad na ibinigay nito. Isang seguridad na bigla na lang binawi. Ang gabing iyon ang simula ng impyerno. Hindi na muling nagsalita si Dahon. Ngunit ang katahimikan niya ngayon ay iba. Hindi na ito ang dating blangkong katahimikan. Ito ay isang katahimikang puno ng galit, ng takot, at ng sakit. Ang mga sumunod na araw ay isang bangungot. Tumanggi si Dahon na kumain. Itinatapon niya ang anumang pagkain na inilalapit sa kanya. Itinatago niya ang kanyang mukha sa unan at hindi gumagalaw ng ilang oras. At pagkatapos ay nagsimula ang mga meltdown. Isang araw, bigla na lang nitong hinagis ang lahat ng building blocks sa salamin na bintana. Binasag ito. Sa ibang araw naman, sinasaktan nito ang sarili. Kinukurot ang mga braso, sinasabunutan ng buhok, habang umuungol na, parang isang nasasaktang hayop. Dumating ang mga eksperto na ipinadala ni Silakbo. Si Dr. Alcaraz, ang sikat na behavioral therapist, ay sumuko pagkatapos ng 2 araw. Ang sabi niya, "Mr. Soliman, your son's regression is severe. There's a trigger I cannot identify. It's as if his safe world suddenly collapsed." Si Silakbo ay laging naroon. Nag-aalok ng suporta na sa pandinig ni Ulap ay parang lason. Si Ulap, she manipulated him so deeply. Look at the damage she left. Huwag kang mag-alala, I'm here. We will fix this together. Pero wala silang naayos. Lalong lumala ang lahat. Ang pinakamatinding dagok ay dumating isang hapon. Pumasok si Ulap sa kwarto ni Dahon at nakita niya itong nakaupo sa sahig. Paulit-ulit na inuumpog ang kanyang noo sa paanan ng kama. Hindi malakas, pero sapat para mag-iwan ng pulang marka. "Dahon, tama na!" Sigaw ni Ulap. Tumakbo para pigilan ito. Niyakap niya ang nagwawalang anak at sa unang pagkakataon, naramdaman ni Ulap ang sarili niyang mga luha. Ang pagiging isang bilyonaryo, ang pagiging isang henyo sa negosyo. Lahat ay walang silbi. Nabigo siya. Nabigo siya bilang isang ama. Sa gitna ng pagyakap sa kanyang anak, napansin niya ang isang bagay sa sahig. Ang pulang stethoscope na laruan. Dati, ito ang laging daladala ni Dahon. Ngayon, nakakalat na lang ito sa sahig. Basag at sira-sira na para bang sinadyang wasakin. Noong gabing iyon, hindi natulog si Ulap. Pumasok siya sa kanyang opisina, hindi para magtrabaho, kundi para mag-isip. Binalikan niya ang lahat. Ang 7 tagapag-alaga. Ang pagdating ni Biyaya. Ang 7 araw ng katahimikan at pag-asa. Ang himig. Ang piano. Ang halaman. Ang salitang mommy. Paano nagawa ng isang profesional na manloloko na magbigay ng ganoong kapayapaan? Paano nagawa ng isang masamang tao na buksan ang isang mundong matagal nang nakasara? Ang kanyang isip na sanay sa lohika at datos ay nagsimulang makakita ng mga butas sa kwento ni Silakbo. Ang video ni Marco, bakit parang kabisado nito ang kanyang mga linya? Ang mga dokumento, bakit napakabilis nakuha ni Silakbo ang mga ito? At ang pinakamalaking tanong sa lahat, kung masamang tao si Biyaya, bakit hinahanap-hanap siya ng isang batang hindi kayang magsinungaling? Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isip. Hindi na siya magtitiwala sa iba. Siya mismo ang hahanap ng sagot. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ng isang numero mula sa isang lumang contact list. "Hello, Ortiz?" Sabi ni Ulap sa kabilang linya. "It's Ulap Soliman. I need your services. You're the best private investigator in the country, right? I need you to find everything, and I mean everything, about 2 people." Ibinigay niya ang pangalan ni Ginhawa Magbanua at ni Silakbo Dimaranan.
Pagkatapos, binuksan niya ang kanyang safe. Kinuha niya ang isang manipis na folder na matagal nang nakatago roon. Ito ang mga medical records ni Dahon. Sa lahat ng mga papeles mula sa iba't ibang doktor, may isang bagay na bumabagabag sa kanya. Isang paunang diagnosis mula sa isang batang doktor bago pa dumating ang mga eksperto ni Silakbo. Isang diagnosis na mabilis na ibinasura ni Silakbo noon. Sinabing ito ay mali at hindi kumpleto. Binasa niya itong muli. Sensory Processing Disorder, SPD, hindi autism. Nagsimula siyang mag-research. Habang binabasa niya ang mga sintomas ng SPD, ang pagiging sensitibo sa tunog, ang paghahanap ng particular na textures, ang hirap sa pagproseso ng emosyon, parang binabasa niya ang paglalarawan sa kanyang anak at ang mga inire-recommendang paraan para tulungan sila. Gentle presence, predictable routines, soft music, calming sensory activities. Lahat ng ginawa ni Biyaya. Parang isang malamig na tubig ang ibinuhos sa kanyang mukha. Nagsimulang magdugtong-dugtong ang lahat sa kanyang isipan. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang unknown number. Hello? Mr. Soliman Ortiz here. Mabilis lang ito, sabi ng investigador. May nahanap na kami. May isa pang medical report tungkol sa anak ninyo. Mukhang sinadyang ibaon. At may isa pa. Natunto namin ang isang malaking money transfer mula sa isang offshore account na nakalink kay Miss Dimaranan papunta sa isang lalaking nagngangalang Marco. Napahawak ng mahigpit si Ulap sa telepono. Ang kanyang hininga ay halos mapatid. Ang kanyang mga hinala ay nagkatotoo. Hindi lang siya nagkamali. Nilinlang siya. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Ulap. Ang bawat segundo ay mahalaga. Ang galit na kumukulo sa kanyang dibdib ay hindi niya hinayaang maging lason. Sa halip, ginawa niya itong gatong para kumilos. Nang matanggap niya ang buong ulat mula kay Ortiz, kasama ang kopya ng itinagong medical report tungkol sa SPD at ang detalyadong bank trail mula kay Silakbo papunta kay Marco, isang malinaw na larawan ng panlilinlang ang nabuo sa kanyang isipan. Si Silakbo, dahil sa selos at sa baluktot na paniniwalang pinoprotektahan siya, ay sinadyang itago ang tamang diagnosis ni Dahon. Itinulak nito ang ideya ng malalang autism para maipasok ang sarili nitong mga eksperto at mapanatili ang kontrol. At nang dumating si Ginhawa, isang banta sa kanyang posisyon, ginamit nito ang pera para buhay ng isang nakaraang kaso. Binayaran ng isang desperadong lalaki para sirain ang isang inosenteng babae. Ang bigat ng kanyang pagkakamali ay halos magpabagsak sa kanya. Hindi lang niya itinaboy ang tanging taong nakatulong sa kanyang anak. Hinusgahan niya ito, hinamak, at sinira batay sa mga kasinungalingang kusa niyang pinaniwalaan. Hanapin ninyo si Ginhawa Magbanua, utos niya kay Ortiz sa telepono. I don't care how. Find her, now. Lumipas ang 2 araw ng walang humpay na paghahanap. Bawat oras na lumilipas ay parang isang karayom na tumutusok sa puso ni Ulap, lalo na kapag nakikita niya si Dahon na nakatingin lang sa bintana. Tila naghihintay sa isang taong alam niyang hindi na babalik. Hanggang isang gabi, tumawag si Ortiz. Sir, natagpuan na namin siya. Nasa isang maliit na paupahan sa Tondo. Pero kailangan ninyong magmadali. Base sa aming impormasyon, paalis na naman siya. Hindi na nagdalawang isip si Ulap. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse. At nagmaneho na parang hinahabol ng demonyo, binabagtas ang magarbong mga kalsada ng Forbes Park patungo sa masisikip na eskinita ng Tondo. Nakarating siya sa isang gusaling luma at halos gumuho na. Umakyat siya sa makitid at madilim na hagdanan. Sinundan ang numerong ibinigay sa kanya. Tumigil siya sa tapat ng isang pintong kinakalawang. Kumatok siya. Walang sumasagot. Kumatok siyang muli. Mas malakas ngayon. Ginhawa? Ginhawa, it's me, Ulap.
Please open the door. Narinig niya ang kaluskos sa loob. Tapos ay katahimikan. Ginhawa, pakiusap, sabi niya. Isinandal ang noo sa malamig na pinto. Alam ko na ang lahat. Alam ko na ang ginawa ni Silakbo. Ang tungkol kay Marco. Alam kong nagkamali ako. Please, let me explain. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Sa harap niya ay si Ginhawa. Ang dating liwanag sa mga mata nito ay wala na. Napalitan ng pagod at takot. Mas payat ito. At may mga dark circles sa ilalim ng kanyang mga mata. Sa likod niya, nakita ni Ulap ang isang nakaimpaking bag. Huli na ba siya? Anong ginagawa ninyo dito? Tanong ni Ginhawa. Ang boses ay mahina at walang tiwala. Paano niyo ako nahanap? It doesn't matter, sabi ni Ulap. Ang mahalaga, nandito ako. Pwede ba akong pumasok? Nag-alinlangan si Ginhawa, ngunit sa huli ay tumabi para padaanin siya. Ang silid ay maliit at halos walang laman, maliban sa isang banig at sa bag na handa ng dalhin. Walang paligoy-ligoy, inilabas ni Ulap ang mga dokumento mula sa dala niyang envelope. Inilatag niya ito sa sahig. Ito ang patunay na binayaran ni Silakbo si Marco para siraan ka. Sabi niya, itinuturo ang bank statement. At ito ang totoong diagnosis ni Dahon, sensory processing disorder. Isinikreto niya ito sa akin. Lahat ng ginawa mo, ang paghimig, ang pagiging mahinahon, iyon pala ang tamang paraan. Iyon pala ang kailangan ng anak ko. Tinitigan lang ni Ginhawa ang mga papel, hindi makapaniwala. Lumuhod si Ulap sa harap niya. Ang bilyonaryong si Ulap Soliman na hindi kailanman yumukod sa kahit sino ay nakaluhod ngayon sa isang maliit na kwarto sa tondo. Patawarin mo ako, Ginhawa, sabi niya. Ang boses ay basag. Naging bulag ako. Ang yabang ko, ang tiwala ko sa pera at sa mga eksperto, iyon ang nagtulak sa akin na paniwalaan ang mga kasinungalingan. I was a fool. I hurt you. At dahil sa akin, mas lalong nahihirapan ang anak ko. Patawarin mo ako. Hindi kumibo si Ginhawa, ngunit nagsimulang mamasa ang kanyang mga mata. Ang lahat ng sakit, galit at takot na kinimkim niya ay unti-unting natutunaw sa harap ng isang lalaking buong pusong umamin sa kanyang pagkakamali. Bumalik ka na sa amin, Ginhawa. Pakiusap ni Ulap. Ang mga mata ay puno ng pagsusumamo. Kailangan ka ni Dahon. Kailangan kita. Sa huling dalawang salitang iyon, naramdaman ni Ginhawa ang isang bagay na mas malalim pa sa paghingi ng tulong. Iyon ay isang pag-amin. Isang pag-amin ng sarili nitong kahinaan. Natatakot po ako. Mahinang sagot ni Ginhawa. Paano kung bumalik si Marco? Paano kung may gawin ulit si Miss Dimaranan? Tumayo si Ulap at marahang hinawakan ang kanyang mga kamay. Hinding-hindi na mangyayari yun. I promise you. I will protect you. Haharapin natin sila ng magkasama. Tutulungan kitang linisin ang pangalan mo. We will fight this together. Tumingin si Ginhawa sa mga mata ni Ulap. Nakita niya roon ang pagsisisi. Nakita niya ang determinasyon. At sa kauna-unahang pagkakataon, nakita niya ang isang pangako ng isang ligtas na kanlungan. Dahan-dahan, tumango siya. Isang munting tango na nagsilbing sagot sa lahat. Sama-sama nating haharapin ito. Sa sandaling iyon, sa gitna ng isang maliit at madilim na silid, isang bagong alyansa ang nabuo. Isang alyansang isinilang mula sa pagkakamali at pinagtibay ng pagpapatawad. At sa pagitan ng kanilang mga magkahawak na kamay, isang pag-ibig na mas matatag kaysa anumang pagsubok ang nagsimulang sumibol. Ang boardroom ng Soliman Holdings ay tila isang arena ng mga gladyador. Sa isang panig ng mahabang mesa ay si Ulap. At sa tabi niya, panatag at may bagong lakas, ay si Ginhawa. Sa kabilang panig, kasama ang ilang board members,
ay si Silakbo di Maranan. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang mga mata ay nagbabaga. Ano ang ibig sabihin ng biglaang pagpupulong na ito, Ulap? Tanong ni Silakbo. Ang boses ay matamis, ngunit may bahid ng pagbabanta. At bakit narito ang babaeng yan? Ngumiti si Ulap. Isang ngiting malamig. Narito siya dahil bahagi siya ng agenda. In fact, siya ang agenda. Ipinakita ni Ulap sa malaking screen sa harap ang mga ebidensya. Ang bank transfer, ang recording ng pag-uusap ni Ortiz at ni Marco, kung saan inamin nito ang lahat kapalit ng immunity. At ang pinakamatindi sa lahat, ang orihinal na medical report ni Dahon na may pirma ng doktor. At ang pekeng report na ipinakita ni Silakbo na may halatang pinekeng pirma. Bawat ebidensyang lumalabas, unti-unting nawawala ang pagiging kalmado ni Silakbo. Ang kanyang mukha ay namumutla. "This is absurd! Gawa-gawa lang lahat yan!" Sigaw niya. "Talaga ba?" Tanong ni Ulap. "Silakbo, I trusted you. Not just as my consultant, but as a friend. Ibinigay ko sa iyo ang tiwala ko para sa pinakamahalagang bagay sa buhay ko, ang anak ko. At anong ginawa mo? Sinira mo kami." Doon na bumigay si Silakbo. Ang maskara ng pagiging profesional ay nabasag at lumabas ang isang babaeng puno ng pait at galit. "Ginawa ko yon para sa iyo." Sigaw niya, itinuturo si Ginhawa. Nang dumating siya, nakita kong nagiging mahina ka. Emosyonal. Nakalimutan mo na ang mga plano natin, ang mga ekspertong sinasabi ko. Pinrotektahan lang kita mula sa isang oportunistang tulad niya. Pagprotekta ba ang tawag sa pagsisinungaling? Mahinahong tanong ni Ginhawa. Sa unang pagkakataon ay nagsalita. "Wala kang alam." Bulyaw ni Silakbo. Ang mga luha ay bumabalisbis na sa kanyang pisngi. "Hindi ninyo alam ang pakiramdam. Ang kapatid ko. Ganyan din siya dati. Speedy din. Pero sabi ng mga magulang ko, arte lang daw yon. Sabi nila, kulang lang sa disiplina. Kaya pinabayaan nila siya. Hanggang sa huli na ang lahat." Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid. Sa wakas, lumabas din ang totoong sugat, ang totoong dahilan ng kanyang mga ginawa. Hindi lang ito selos, ito ay isang malalim na trauma. "I'm sorry for what happened to your brother," malungkot na sabi ni Ulap. "Pero hindi mo maaring gamitin ang sakit ng nakaraan mo para manakit ng iba, lalo na ng isang inosenteng bata." Tapos na ang laban. Tinawag ni Ulap ang security. Habang kinukuha si Silakbo, ang huling tingin nito ay napunta kay Ulap. Isang tingin na puno ng galit, pagsisisi at nawalang pag-ibig. Makalipas ang ilang buwan, ang bulwagan ng isang 5-star hotel ay puno ng mga kilalang tao sa lipunan. Ito ang gabi ng paglulunsad ng Sinagdiwa Foundation, isang pundasyong itinayo ni na Ulap at Ginhawa para tulungan ang mga batang may maling diagnosis at suportahan ang kanilang mga pamilya. Mula sa gilid ng entablado, magkahawak kamay na pinapanood ni na Ulap at Ginhawa ang mga nangyayari. Ang pangalan ni Ginhawa ay nalinis na. Si Marco ay nahatulan at ang Hacienda Himaya ay muling naging isang tahanan. "Kinakabahan ako para sa kanya," bulong ni Ginhawa. Ngumiti si Ulap at pinisilang kanyang kamay. "He'll be fine. He has you. He has us." Ang host sa entablado ay ngumiti. At ngayon mga kaibigan, para ibigay ang kanyang mensahe, narito ang inspirasyon sa likod ng gabing ito. Ang batang nagturo sa atin kung paano makinig. Palakpakan po natin si Dahon Soliman. Isang masigabong palakpakan ang sumalubong sa isang batang lalaki na kumpiyansang umakyat sa entablado. Hindi na siya ang batang laging nakayuko at nagtatago. Ang kanyang mga mata ay buhay na buhay at mayroon siyang isang munting ngiti sa kanyang mga labi.
Hawak niya ang isang mikropono. Tumingin siya sa audience at pagkatapos ay sa kanyang ama at kay ginhawa sa gilid. Huminga siya ng malalim. "Good evening po." Simula niya, ang boses ay malinaw at matatag. "Dati po, madilim ang mundo ko. Maraming ingay na ako lang ang nakakarinig at natatakot po akong magsalita." Tumingin siya ng diretso kay ginhawa. Tapos po, dumating si Mami Biyaya. Hindi niya po ako pinilit magsalita. Sa halip po, kumanta siya. At sa kanta niya, nahanap ko po ang boses ko. Ang mga luha ay nagsimulang tumulo sa mga mata ni ginhawa. Pagkatapos ay tumingin si Dahon sa kanyang ama. Si Daddy Ulap naman po dati laging malungkot, laging nag-aalala. Pero natuto po siyang makinig sa kanta ni Mami. Natuto po siyang, huminto at makinig. Ngumiti ang bata. "Pinagaling po ako ni Mami Biyaya at pinagaling din po niya si Daddy Ulap. At ngayon po, gusto naming tumulong na pagalingin din ang iba." Naghiyawan at nagpalakpakan ng mga tao, hindi lang dahil sa ganda ng kanyang sinabi, kundi dahil sa himalang nakikita nila sa entablado. Bumaba si Dahon at tumakbo palapit sa kanila. Niyakap siya ni Ulap at ginhawa, isang mahigpit na yakap ng isang pamilyang binuo ng mga basag na piraso. Ngunit ngayon ay mas matatag at buo kaysa dati. Habang magkakayakap sila sa gitna ng palakpakan, tumingin si Ulap kay ginhawa. Sa mga mata nito, hindi na niya nakikita ang isang tagapag-alaga. Nakikita niya ang kanyang kakampi, ang kanyang kasama, ang liwanag ng kanyang tahanan. "Mahal kita," bulong niya. Sapat lang para marinig nito. Ngumiti si ginhawa sa gitna ng kanyang mga luha. Isang ngiting naglalaman ng lahat ng pag-asa at pangako para sa kinabukasan. "Mahal din kita." At sa ilalim ng mga ilaw ng entablado, sa harap ng daan-daang tao, sila ay isang pamilya. Isang patunay na ang tunay na paggaling ay hindi matatagpuan sa pag-iwas sa sakit, kundi sa pagharap dito ng may pagmamahal, pag-unawa, at higit sa lahat, ang tapang na makinig. At dito po nagtatapos ang kwento nila, Ginhawa, Ulap, at Dahon. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na pag-ibig ay hindi laging matatagpuan sa mga matatamis na salita o engranding kilos, kundi sa simpleng pag-upo sa tabi, sa matiyagang pakikinig, at sa pag-unawa sa mga sigaw na tanging puso lamang ang nakaririnig. Taos puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kanilang buhay. Naramdaman ninyo ang kanilang sakit, ang kanilang pag-asa, at ang kanilang tagumpay. Ngayon, nais ko pong marinig ang inyong saloobin. Anong aral ang pinakapumatak sa inyong puso mula sa kwentong ito? I-comment nyo lang po sa ibaba dahil binabasa ko po ang bawat isa sa mga yan. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito at naantig ang inyong damdamin, isang pindot lang po sa like button. Ay share sa inyong mga kaibigan at kapamilya. At kung hindi pa po kayo nakakasubaybay, sana po ay mag-subscribe na kayo sa ating channel para wala kayong ma-miss na mga bagong kwentong tulad nito. Muli, ako po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.